Alam mo ba kung bakit maraming nanay ang tinatawag na aswang sa probinsya? Kasi minsan, mas madaling sabihing may sumpa kaysa aminin na may trauma. Sabi nila, pinatay niya ang sarili niyang mga anak, niluto at pinakain sa asawa. Pero ito ang tanong, aswang ba talaga siya? O may mas madilim na nangyari sa kanya bago siya tuluyang nabaliw? Ang pangalan niya ay si Maria Labo. Pero iba't ibang lugar ang bersyon ng pagkukwento. May nagsasabing taga Iloilo, may iba namang nagsasabi taga Negros, at may iba sa Capiz. Si Maria, hindi mahirap, hindi rin mayaman. Galing siya sa simpleng pamilya. May asawa at 2 anak. Ang asawa niya ay isang pulis. Hanggang sa nagdesisyon siyang mag-abroad, mag-OFW para sa pamilya at sa future ng kanyang mga anak. Sa ibang bersyon ng kwento, habang nasa abroad si Maria sa Middle East, na-rape siya. Inabuso, dinukot siya habang namamasyal at ni-rape ng 3 mga lalaki. Pinahirapan, pinagsamantalahan. Imaginin mo yon, malayo ka sa mga anak mo, tapos may gumawa sa'yo ng karumal-dumal. At pag trauma yan, hindi yan basta nawawala. Trauma doesn't leave. It waits, it festers, and it rots inside you. Hanggang sa may mabasag. At ang trauma, nagiging dahilan ito para mawala ang tao sa tamang pag-iisip. At ang pangalawang bersyon ng kwento ay may inalagaan siyang matanda na aswang. At bago mamatay ang matanda, ipinasa nito ang itim na bato or curse or gift ang tawag ng iba kay Maria. Pag-uwi ni Maria sa Pilipinas, hindi na siya kapareho ng dati. Tahimik na at madalas tinititigan ang mga anak na para bang hindi niya ito kilala. Minsan naman tulala, minsan parang wala sa sarili. Sa probinsya, pag may kakaibang kilos ang isang tao, sasabihin ka agad, either sinapian, may nakasunod na elemento, o may aswang na pumasok. Ganun kabilis ang label. Pero nobody ask, ano bang pinagdadaanan niya? Bakit siya bigla-bigla nagkaganon? At ito yung parte na nagpakalat ng takot, anxiety sa buong Visayas at Mindanao. Isang gabi, naiwan si Maria sa bahay kasama ang mga anak niya. Pag-uwi ng asawa niyang pulis, hinahanap nito ang mga bata. Pero hindi nasagot si Maria. Nakita niya may pagkain sa mesa. Mainit pa at maayos ang pagkaluto. Kumain siya at tinanong uli kung nasan ang mga bata. At sinabi niya kay Maria na tawagin na sila para sabay-sabay silang kumain. Pero paulit-ulit ito at tila walang naririnig si Maria. Tapos habang kumakain, may naamoy siyang kakaiba. Tila parang amoy ng dugo. Tumayo ito at pumunta sa kusina. Pagbukas niya ng isang malaking kaldero,
doon niya nakita ang mga pira-pirasong katawan ng mga anak niya. At si Maria, nakangiti lang, may kakaibang titig, parang hindi na tao. Sa galit ng asawa, dali-dali niyang kinuha ang bolo at hinampas niya si Maria at tinamaan ito sa muka na nagdulot ng hiwa sa gitna ng muka niya. At doon nagmula ang pangalang Maria Labo. Hindi lang dahil sa isang marka, kundi dahil sa hiwa ng realidad. Sa Pilipinas, pag may nanay na pumatay ng anak, hindi pwedeng mental breakdown, hindi pwedeng PTSD or hindi pwedeng trauma. Dapat may aswang or may sumpa kaagad. Mas madaling paniwalaan lahat ng ito kaysa tanggapin na may utak na nasira dahil sa matinding abuso at trauma. Pero ito kung totoo man ang kwento, kung may nangyaring pagpatay at pagluto ng mga bata, hindi ba mas nakakatakot yung possibility na may kumontrol sa kanya dahil sa trauma na hindi ginamot? Kasi ang trauma, pag pinabayaan, may iba ng dark forces ang pwedeng magmanipula sa'yo. Kaya kang gawing ibang tao. Nag-feed sila sa mga unhealed pain natin, sa galit natin. Kaya nilang paglaruan ang isip mo. Kaya kang ipalunok sa dilim. Kaya kang tuluyang lamunin. Hanggang sa hindi ka na makilala ng mga taong nagmamahal sa iyo. At pag wala kang support, walang therapy, or walang kausap, you don't just become possessed by pain. You become possessed by spirits. Evil spirits, dark entities, at mga demonyo. Si Maria Labo, hindi natatapos doon. Ang boses na nirahan sa loob niya, hindi nawawala. Gaya ng mga aswang na pinaniniwalaan ng matatanda. Nakakalipat siya ng anyo. May nakakakita na parang babae daw. May nagsasabing anino. At may mga kwento na ungol sa gabi. At sabi nila hanggang ngayon, nagpapalakad-lakad lang daw siya sa probinsya. Ang totoong nakakatakot sa kwento ni Maria Labo, hindi dahil nagbago at naging halimaw siya. Ang totoong nakakatakot ay dahil tayo lahat ay may bahaging hindi pa healed. May bahagi na puso at isip na hindi pa nakukuha ang tamang paghilom. Kapag hindi natin pinakinggan ang sakit, kapag hindi natin tinanggap ang hirap, kapag di tayo nag-ask ng tulong, ang takot na nasa loob natin nagiging mas malalim kaysa sa demonyo. At lagi yung tandaan, hindi lahat ng halimaw ay nasa labas. Minsan, nasa loob. At kapag ang isang ina, ang taong dapat mapagmahal, ay nawala sa sarili niya, mas nakakatakot pa iyon kaysa sa anino sa dilim.